Good morning everyone. Madalas po pinag-uusapan mga kaibigan sa larangan ng pananampalataya ay itong apokalipsis. Dahil unang-una, napakalalim ang mga kahulugan dito at maraming saklaw na mga bagay-bagay patungkol po sa usaping pangpananampalataya lalo na sa kanya-kanyang may hawak ng mga Biblia at sa mga pastor at ministro. Mga kababayan, sa pagkakataong ito, atin pong pakinggan si Brother Ili kung ano ang kanyang paliwanag tungkol po sa dakilang Babylonia, ina ng mga patutot na nasusulat po sa Apokalipsis 17 at 5. Narito na po, atin po siya pakinggan, mas maigi na pong direct to the horse's mouth mga kaibigan. Alin yung patutot na tinutukoy? Basahin natin ang 17 ng Apokalipsis. Pakinggan nyo sa 5. At sa kanyang noo ay nakasulat ang isang pangalan, Hiwaga, Dakilang Babylonia, ina ng mga patutot at ng mga kasuklam-suklam sa lupa. At nakita ko ang babae na lasing sa dugo ng mga banal at sa dugo ng mga martir ni Jesus. At nang aking makita siya ay nanggilalas ako ng malaking panggigilalas. Ayan. Meron pong ipinakita sa vision ang Diyos kay San Juan, isang babaeng patutot, na siya rin ang ina ng lahat ng patutot at kasuklam-suklam sa lupa. Ito pong babaeng ito, hindi ito literal na babae. Hindi isang babaeng material. Bakit? Tawag sa kanya, Babylonia, ina ng mga patutot at kasuklam-suklam sa lupa. Hindi po ito ordinaryong babae na kagaya ng alam nating patutot. Ito ay isang patutot na malaki ito. The Great Babylon, the mother of harlots and abominations of the earth. Sino itong patutot na ito na sinasabi sa Biblia? Basahin natin sa 17:2. Na siyang pinakiapiran ng mga hari sa lupa at ang mga nananahan sa lupa ay nalasing sa alak ng kaniyang pakikiapid. Yun po palang patutot na ito, ang mga hari sa lupa nakikiapid sa kanya. Ibig sabihin, na-impluensya niya mga hari, hindi ito ordinaryong patutot. Wala namang international na patutot na babaeng literal. Wala akong kilalang ganun. Wala naman pong isang babaeng material o literal na ang mga hari sa lupa nakikiapid sa kanya. Ito pong dakilang Babylonia o patutot, relihiyon po ito. Relihiyong mali, relihiyong hindi sa Diyos, na halos lahat ng mga hari nakikiapid sa kanya. Basahin natin ang 17:18. At ang babae na iyong nakita ay ang dakilang bayan na naghahari sa mga hari sa lupa. Yun. Yan pala yung great city that ruleth upon the kings of the earth. Relihiyon nga ito. Isang syudad na naghahari sa mga hari sa lupa. Yan yung babae na patutot na ang tawag ay Babylonia. Alin yun? Ang sabi sa Biblia, sa English, kapatid na Daniel, And the woman which thou sawest is that great city which reigneth over the kings of the earth. ayan, itong syudad na ito, mas mataas pa sa mga hari. Larawan po yan ng relihiyong mali. Sabi ng mga apostol, huwag kayong makikiapid. 4 yun Pagkain ng handa sa Diyos-Diyusan, dugo, binigti, at pakikiapid. Pakikiapid sa babaeng patutot na sinasabi ng Biblia na relihiyong mali. Kaya alam nyo mga kapatid, pag naanib na kayo sa iglesia ng Diyos, hindi ka na pwedeng makikiapid ka ron mali na nga, alam mo makikiprosesyon ka pa ba? Magdadala ka pa ba ng kandila? Makikipiesta ka pa ba? Makikiapid ka nun. Kumbaga sa babae, may asawa ka na, sasama ka pa sa ibang lalaki. Yun ang pakikiapid.
ang nakikiapid sa patutot, nagiging kaisang katawan niya. Sapagkat ang Diyos ang may sabi, ang dalawa magiging isang laman. Kaya yung pakikiisa natin sa relihiyong mali, no? Yan ang pakikiapid na laban sa Espiritu Santo. Huwag kayo makikiapid sa relihiyong mali. Huwag kayo makikisama. Meron na po tayong asawa. Ang asawa natin si Kristo. Huwag ka nang sasama sa ibang Diyos. Pakikiapid yun eh. Basahin natin ang 2 Korinto 11:2. Sapagkat ako'y naninibugho tungkol sa inyo ng panibughong ukol sa Diyos, sapagkat kayo'y aking pinapag-asawa sa isa, upang kayo'y maiharap ko kay Kristo na tulad sa dalagang malinis. Ang asawa po ng iglesia, sa simboliko espiritual, si Kristo. Pagka lumuhod ka pa sa ibang Diyos, sumamba ka pa sa ibang relihiyon, pakikiapid po yun. Patutot na So yan po mga kaibigan ang paliwanag ng Brother Eli. At siyempre pagka si Brother Eli ang magsasalita, maliwanag na po. So hindi po natin dagdagan yon, subalit magbigay lang ako ng konting reaction po. Alam niyo ba mga kaibigan, pinag-uusapan kasi yung dakilang Babylonia. Dakilang Babylonia, hari ng mga patutot. Sino nga ba yun? Sabi ng iba, ito yun, siya yun. Ayan, kung sino pa man yung mga sinasabi nila dyan mga kaibigan. So, mas maigi na po na direct to the horse's mouth, sabi nga nila, at mas maiging ating marinig na po kay Brother Eli kasi siya po ang mas may alam sa mga bagay na yan. Kasi, siyempre pagka sabi nga nila spokesperson, pagka spokesperson ka man sa kanino man, dito na sa ating pamahalaan, gobyerno, pagka ikaw ay spokesperson, pinagkakatiwalaan ka dahil siyempre ang mga naalaman ay galing din mismo doon sa taong nag-uutos. So yun po si Brother Eli, nasabi nga nila, the sensible preacher of all time. Sensible preacher of all time. Na siya naman ngayon, hinahanap naman ito mga exciter. Dahil kumbaga kasi sila, mga diehard followers ni Brother Eli, pero ito na ngayon sa bandang huli na ngayon, marami na silang reklamo dahil ika nga si Brother Daniel na po ang nangangasiwa. So whatever, basta ang akin lamang masasabi, kung sino man ang ipinasahan ng mga tungkuling kagaya nito, lalo na't nananampalataya tayo na ang Brother Eli ay siya po ay sugo ng Panginoon, therefore maniniwala po tayo mga kaibigan. Yun lang naman po ang aking payo para tayo po dito hindi magkabuhol-buhol. Alright, so alam na natin. Sino yung sinasabi na dakilang Babylonia, ina ng mga patutot na ayon sa Biblia nakasulat sa Apokalipsis 17:5, ayon po ay maling relihiyon. At sabi nga ng Brother Eli na ang maling relihiyon nito ay sinasaluduhan ng mga hari sa balat ng lupa. Mag-isip na kayo mga kababayan kung sino ang tinutukoy na ito. Pagka si presidente ng Amerika pupunta sa ibang dako, sa ibang bansa, bibisita kung ano pa man yan. Natural, marami siyang delegasyon. Pero pagdating sa hari ng bansang yaon, halimbawa sa Middle East, yun ba'y sinasaluduhan sinasaluduhan siya ng mga hari na yaon? Ang iba nga niya, humahalik pa sa kanyang kamay, niluluhuran pa. Sa Pilipinas, naalala ba ninyo na dumating dito talagang kung todo saludo. Sarado lahat ang mga kalye. Dahil siyempre, nandyan po ang ating VIP. Sa lahat ng VIP, yun ang pinakamatindi kasi sipin mo, pupunta sa ibang lugar, sarado lahat ang mga kalye. Ang mga tao, dinudumog siya. Sinasalduhan, niyuyukuran. Umaamin pa po ang mga presidente sa sinumang bansa na iyon sa kanyang kamay. Yun po ang sabi ayon sa Biblia na sinasabi ng Brother Eli, siya po ay the great city. Ay mag-isip na kayo mga kababayan kung sino pa ba yan. Mayroon pa nga nagsasabi dyan, yun ika ang 666. So siyempre, kaya ako nakarelate sa bagay na ito, akin pong i-share sa inyo para mayroon naman kayong konting ideya kung sino ito. Dakilang Babylonia, ina ng mga patutot. Yun pala, kumbaga ayon sa English Bible version na the great city.
Yan lang po mga kaibigan, ang aking konting reaction sa bagay na ito. Hanggang sa muli, tayo po maghanap ng iba pang mga bagay-bagay natin pong gawang reaksyon. At siya ko rin namang i-share sa inyo para ako na may makakadagdag ng kaunting palaisipan kung ano nga ba ang nakasulat ayon sa Biblia. Maraming salamat hanggang dito. Magandang araw po. Bye-bye na.